Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pasasakayin ni Linef si Carlos sa plano niya. Alam ni Linef na ginugoyo lang din siya ni Carlos, kaya ang plano niya, dayain si Carlos. Makikipagkita siya kay Carlos, pero may mga pulis na nakaabang sa kanya. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagplano si Carlos na gawing drama ang pagkidnap kay Annalyn. Palalabasin niya kay Linef na siya mismo ang magliligtas kay Annalyn para magkaroon si Linef ng utang na loob sa kanya. Alam ni Zoe ang mga planong ito ni Carlos. Pagbalik ni Zoe sa Apex, ikinuwento niya ang mga nalalaman kay Morgana. Nalaman na rin ni Morgana na si Carlos ang may kagagawa ng pagkamatay ni Lyndon. Mabuti na rin ito para kay Zoe dahil kahit paano nabawasan na ang mga taong nakakaalam sa sekreto ni Zoe. Si Justin na lang ang problema, pero pirinotektahan ni Zoe si Justin. Nagtanong si Morgana kung ano ba ang ibang plano ni Carlos. Nakatingin si Zoe. Plano ni Doc Carlos na gamitin si Annalyn para bumalik sa kanya si Linef. Hindi na nagulat si Morgana. Talaga naman, si Linef pa rin talaga ang punot dulo ng kasamaan ni Carlos. Talagang gagamitin niya pa si Annalyn. Pero kamusta ba si Annalyn? Nakasimangot si Zoe. Nangako naman si Doc Carlos na hindi niya sasaktan si Annalyn dahil si Annalyn lang ang magiging daan niya para makabalik siya kay Linef. Hinayaan ko na lang siya sa plano niya kahit ayoko dahil maaaring magbago pa ang tingin nila kay Daddy. Baka sakali magkaroon ulit sila ng tiwala sa kanya. Napapaisip lang si Morgana. Sa Apex, naikwento ni Linef na tumawag sa kanya si Carlos. Nagulat si RJ. Bakit mo siya kinausap? Baka nagpapanggap lang na naman yun sa mga sinabi niya sa'yo. Sumegunda si Josa. Oo nga Linef, anong sinabi niya? Nasaan raw si Annalyn? Sumagot si Linef. Nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niyang hindi niya hawak si Annalyn, pero hindi ako naniniwala sa kanya dahil alam kong sinungaling siya. Hinamon ko siya. Nabigla si RJ. Anong sinabi mo kay Carlos? Hindi ako papayag na mag-isa ka sa gagawin mo. Sumagot si Linef. May naisip na akong paraan. Pasasakayin ko siya. Magkukunwari akong patatawarin ko siya para ibalik niya sa akin si Annalyn. Alam kong ako lang ang kailangan niya. Para sa kaligtasan ni Annalyn, gagawin ko ang lahat. Sumagot si Ray. Pero paano kung hindi siya maniwala sa iyo at ikaw ang mahulog sa patibong niya? Sabi ni Linef, kilala ko si Carlos. Alam kong kakapit yun sa pag-asang binigay ko sa kanya. Kaya sigurado ako, tatawag yun ulit. Dagdag pa ni Ray, ibig mong sabihin, lolokohin mo lang siyang patatawarin mo siya? Carlos is unpredictable and dangerous. Siguro dapat hindi natin siya niloloko. Kaya kapag nalaman niyang niloloko natin siya, baka kung ano ang gawin nun kay Annalyn. Nanindigan si Linef. Wala akong choice. Kailangan ko tong gawin para mapalitaw ko si Carlos kasama si Annalyn ng ligtas. At sigurado ako, hindi niya sasaktan si Annalyn dahil alam niyang hindi ko siya mapapatawad. Suportado na ni RJ si Linef. Kung yan ang sa palagay mong tama para kay Annalyn Linef, hindi na ako kukontra pa. Susuportahan kita, pero sasamahan ka namin. Hindi pwedeng mag-isa ka lang na makipagkita kay Carlos. Nasa malayo kami para hindi mapansin ni Carlos na nasa paligid lang kami. Sa Apex, inalam ni Dr. Kim sino-sino ba ang mga konektado kay Doc Carlos. Napansin niya rito na may isang lalaki na kakaiba ang kilos. Siya si Jerry, isang kaibigan doktor ni Carlos. Sinusubaybayan ni Dr. Kim si Jerry. Narinig ni Dr. Kim na may kausap si Jerry sa cellphone. Pabulong-bulong at halatang ayaw iparinig ang pinag-uusapan. Pero palingali-nga rin. Nag-iingat na baka may makarinig na ibang tao. Inutusan siya ni Carlos para magmasid sa paligid ng Apex dahil gustong makibalita tungkol sa paghahanap ni na RJ at Linef kay Annalyn. Hanggang sa naglakad na nga si Jerry, hindi siya nakatingin sa nilalakaran. Hindi sinasadya ni Dr. Luke na mabangga niya si Jerry habang siya rin ay naglalakad ng hindi nakatingin. Bumagsak ang cellphone ni Jerry
Agad namang tinulungan ni Luke si Jerry na damputin ang mga gamit nito. Nung pinulot ni Dr. Luke ang cellphone ni Jerry, nakabukas ang screen nito. Napansin niya na ang pangalan ng kausap ay si Doc Carlos. Napatingin siya na may kasamang pagkabigla kay Jerry. Galit na galit naman si Jerry. Ano ka ba? Bakit hindi mo tinitingnan ang nilalakaran mo? Nagtanong si Luke. Kausap niyo si Doc Carlos? Irritable si Jerry at nag-deny. Pakialamero ka rin no? Ibang Doc Carlos to. Sa isang gilid, kanina pa nagmamasid sa kanila si Dr. Kim. Nagulat si Dr. Kim. Sinasabi na nga ba niya may connection si Jerry kay Carlos. Agad na nireport ni Dr. Kim ang nakita kina RJ. Tinanong niya muna kung ano ba ang relasyon ni Jerry kay Carlos. Doc RJ, do you know someone named Dr. Jerry? What is his connection to Dr. Carlos? Nagtataka si RJ sa pagtatanong na iyon ni Dr. Kim. Dr. Jerry is Carlos' best friend. Why did you ask? Sumagot si Dr. Kim. I saw him talking to Dr. Carlos. But he denied it when Dr. Luke asked him. Napaisip si RJ. I think he is an accomplice of Carlos. Sa kabilang banda, inuunti-unti na ni Annalyn na makatakas sa lunggang pinagtataguan sa kanya ni Carlos. Habang hindi pa nakatingin ang lalaki ay nakakuha si Annalyn ng isang matalas na bagay. Nagalit sa kanya ang lalaki dahil malikot si Annalyn at alam niyang nagbabalak si Annalyn na tumakas. Pinagalitan ng lalaki si Annalyn. Inayos nito ang pagkakatali kay Annalyn. Binantaan na sasaktan siya kapag tumakas siya. Nung makalayo na naman ang lalaki ay inumpisahan na ni Annalyn ang pagkakakalag ng tali niya. Ginamit niya ang matalas na bagay hanggang sa magawa niyang tanggalin ang tali. Unti-unti naglakad si Annalyn. Napansin niyang natutulog ang bantay. Nagpatuloy si Annalyn sa pagtakas hanggang may naapakan siyang isang bagay na naglikha ng tunog. Nagulat ang bantay. Nagising siya. Nung silipin ng bantay si Annalyn ay nawala na ito. Nireport ng bantay kay Carlos. Ito na ang pagkakataon naman ni Carlos na gawin ang plano niyang pagligtas kay Annalyn. Kinuntsaba niya ang tauhan niya na magpanggap na kalaban. Sumigil na ang lalaki sa paghahanap. Tinatawag ang pangalan ni Annalyn. Natakot na si Annalyn dahil nagising na ang lalaki. Pasilip-silip siya hanggang may isang lalaking dumaan sa likuran niya at tinakpan ang bibig ni Annalyn. Pinatahimik si Annalyn para hindi sila marinig ng lalaking naghahanap. Hanggang sa paglingon ni Annalyn, nagulat siyang si Carlos pala ito. Nagulat si Annalyn, nabanggit niya ang pangalan ni Carlos. Sabi ni Carlos, huwag kang maingay, nandito na ako, ililigtas kita. Nagtataka si Annalyn, pero sumunod na siya para makatakas na rin. Walang kaalam-alam si Annalyn na nasa kamay pa rin siya ng isang taong mapagpanggap at mapanganib. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.